Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. Binatikos ni Senator Tulfo ang PCSO dahil sa pagpapatupad nito ng iLotto o online na pagtataya sa loto kahit hindi pa ito aprobado ng Pangulo. Sa pagdinig ng Senate Subcommittee on Ways and Means ay kinwestiyon ni Senator Raffy Tulfo ang mga opisyal ng PCSO, partikular na si PCSO General Manager Mel Robles kung bakit hindi siya dumaan sa Office of the President para umpisahan ang operasyon ng iLotto. Sobrang nanggalaiti ang senador dahil sa iLotto ay libo-libo daw ang nawalan ng hanap buhay o kabuhayan. Kasi Mr. Robles, 2,000 na mga lotto agents, sinibak nyo, tinanggalan nyo sila ng hanap buhay, pinatay nyo in short. Pero yung kita sana napupunta sa kanila, napunta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000. Ito na nga yung online. Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... Who are you to say it's baseless? Mr. Chairman... Wait a minute. 2,000 na talagang given na yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So, meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not, Mr. Chairman, pinatay nyo negosyo. Wait a minute. Let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyo negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles. Hindi po ako may gawa niyan, Mr. Chairman. Dumating po ako awarded, Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded. 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. It was already on the implementation stage. But you were the one who asked for an opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi... Where are we, Mr. Chairman? Are we on the Pulai? Yes, later na yung pula. Mr. Robles, dalawa ditong issue eh. Una, nung nagkaroon itong Pacific Online Systems Corporation, pinatay ang 2,000 mga lotto agents. Pangalawa, nung humingi kayo ng opinion sa OGCC at sinabihan kayo ng OGCC ng opinion na kailangan humingi kayo ng permiso sa Office of the President, and yet you did not. Attorney Francis De Valle, kanina pa kayo nagbabasa nung binigyan namin kayo ng kopya. What's your opinion on that letter? That MOA? It's your time to shine. Come on. Your Honor, the OGCC already issued an opinion that is currently being the subject of this discussion. The opinion speaks for itself, Your Honor. I might be misquoted if I make an interpretation. So, no, you're an attorney, you're a lawyer. You should know better. Pwede ka magsalita. Yes, exactly. On behalf of the OGCC and in reference to this letter or opinion issued by the office where you present. Exactly, Your Honor. With all due respect, my training would tell me that the document speaks for itself. Okay. When you say the document speaks for itself, meaning? The opinion, Your Honor, that was issued by the Office of the Government Corporate Counsel, Your Honor. So that means, yung sinasabi rito na sana humingi ng opinion sa Office of the President, covered dito itong online gaming system ng Pacific Online Systems Corporation. Tama? No, don't look at him. Yeah, yes, Your Honor. Basically, No, yes or no lamang, attorney. So, sabi mo, it is what it is. Parang ganon, di ba? Now, yung nakasulat dito na opinion ng OGCC, does this cover the online lotto o e-lotto? Yes or no lang? Huwag na tayo magpasikot-sikot dito, sir. Nabasa mo naman na. At tinawagan mo na, I would assume you would have called people na who could give you enlightenment on this issue. Yun ang gusto kong tanongin. Kasi sinasabi ni Mr. Robles, magkaibang laro. At itong dokumento kasi ito, galing sa OGCC. So kaya binigyan kita ng kopya para basahin mo at pagkatapos
come up with your own opinion, being the lawyer of OGCC, and at the same time, make some phone calls. Do it right now. Open pa naman siguro opisina, 2 o'clock pa lamang. Call. Your Honor, the signatories of that opinion is currently in a meeting with the Department of Justice. Okay, sige. Wala yung mga signatories. But, make some phone calls, and kung kinakailangan, basahin mo yung mga libro ninyo dyan sa OGCC, mag-utos ka na basahin kung ito ba ay tumutugma. Yung mga, ito bang nakasulat dito, tumutugma doon sa mga libro ninyo. Kung anong sinasabi sa mga protocol ninyo, sinasabi sa guidelines ninyo. So again, I would like to make it short. Tama ba yung sinasabi ko na ito ay, itong sulat na ito, opinion na ito, it covers the iLotto. Yun lang yun. Yes or no ka lang. Sabi mo kasi kanina, it is what it is. Meaning, kung ano yun nandyan, yun na nga yun. Kasi si Mr. Kua, yung chairman ng PCSO, he already gave his stand. Sinabi na niya na tama yung nakasulat dito at tumutugma doon sa sinasabi ko. So ngayon ikaw from OGCC. Kasi itong dokumento to galing sa inyo eh. Come on. Kung kinakailangan hanggang madaling araw tayo na alas 12 rito, I won't mind. Promise. Comsec, mag-ready ka nga ng mga kumot banig dyan. Hindi nga. Gusto ko opinion ng OGCC kasi nakakuha ko na ng opinion mula sa PCSO from Chairman Juni Kua na sinasabing yung online lotto, iLotto, ay covered dito. Yun ang pagkakaintindi ko. Am I right, Mr. Kua? Para kunin ko ng opinion ng OGCC. Tama ba yung pagkabasa ko, Mr. Kua? Was it plain and simple? Na yung nakasulat dito, covered na yung iLotto. Ang narinig ko ay yung patungkol sa paghingi ng approval ng OP. Correct. Tungkol diyan sa iLotto. Sa opinion ng OGCC. Correct. Kung ano man yung nakasaad diyan at kinonfirm ko lang na narinig ko yung binasa ninyo na kailangan ang OP approval. So do you agree with me na dapat yung online or iLotto kailangan ng approval ng Office of the President per opinion given by OGCC? You agree? Yun din po ang honest opinion ko. Honest opinion. Thank you. Thank you. Now, it's your turn, Mr. Valle, Corporate Secretary. Yes, Your Honor. So, Corporate Attorney. yeah, thank you, Your Honor. So this contract review pertains to the Memorandum of Agreement for the 1-year test run of the web-based application betting platform executed by the PCSO and Pacific Online Systems Corporation. And I'm just reading from the contract review issued by the OGCC, Your Honor. So, itong contract na ito, itong opinion na ito, na ibinigay, ulitin ko ulit, sir, na binigay ng OGCC, does this cover yung iLotto na kailangan dapat humingi ng permiso from the OP? Simple lang po yung tanong ko, sir, na nahirapan po kayo. Kasi ang pagkakalam ko, lahat ng government-owned corporation, any kind of transaction they should enter into, any kind of entity, they should get the permission of the Office of the President. That's plain and simple. I'm not a lawyer, but I know that because I read some articles and I've read some procedures, policies pertaining to that. And you are a lawyer and you don't know, and kailangan mo pa maghanap.
My apologies for that, Your Honor. I'd rather be careful because I don't want to mislead the Honorable Senator, Your Honor. But basically, based on my purpose... No, we're not misleading anybody. Doon lang tayo sa dokumento. Stick with whatever is written in the document. In these documents. Di ba? Lawyer po kayo, di ba? Kung ano yung nakalagay dito, ganun naman dapat pag mga lawyer, di ba? Stick to documents, wala dapat tayong mga hearsay, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Di ba? Walang dagdag bawas. Kung ano yung nakasulat dito. Basically, the opinion has 4 points, Your Honor. Number 1, that the procurement of WABP pertaining to the Memorandum of Agreement that was given to me is within PCSO's mandate. Second, that the conduct of PCSO's games through the agent is imbued with public interest, and that since this No WABP sir, lumalayo ka. Ang gusto ko lang po talaga, meron na opinion po yung chairman. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo dito, itong nakasulat, ang gusto ko lang malaman dito, malaman ng lahat, yung nakasulat po dito sa opinion ng OGCC. Kasi kanina sinasabi ni Mr. Robles, 2 different games. Birthday Panalo and iLotto, at sinasabi niyang gaming platform versus iLotto. So, ang tanong ko lang po, sir, yung pong, ito lang po yung Rio, basahin nyo lang, oh. Yan lang yun, sir. Yung regarding sa first page, and then sa page 5. Yun lang po yun, sir. Gusto ko lang makumpirma na yung nakalagay rito na opinion, nasa step 1 pa lang tayo, meron pa po step 4. So haba tayo rito, sabi ko sa'yo, abutin tayo madaling araw dito kung kinakailangan. Dito pala muna tayo sa una, regarding nais ko makuha ng inyong opinion naman, kasi kayo ang present dito, kayo ang pinadala. Ito po ay kino-cover ang iLotto, na dapat ang iLotto kailangan ng permiso from the Office of the President.